Hindi po yun katanggap-tanggap kasi nga ang sabi nga natin, kailangan immediately or agad-agad magkaroon ng impeachment court, 'di ba? At matrial na ang Vice Presidente. Kasi hindi pa po yun napupulfill ng Senado ngayon at garapalan yun kung hindi nila gagawin yun. Dagdag lang para malinaw sa mga kababayan natin, kung may ganong resolution, kung sino man yung nag-draft nun, at worst case, maaprobahan nyo ng Senado, anong ibig sabihin nun? It's like sinasabi nila sa mga kababayan natin na hindi nila gagawin yung trabaho nila. Supposedly ay impeachment trial ni Vice President. Tayo po hindi tayo pumapayag dyan at hindi po katanggap-tanggap sa atin yan. Napakagarapal naman na gawin yan ng Senado sa ngayon. Dahil alam naman natin na ang panawagan, ang umiingay na panawagan ngayon ay put the Vice President in trial. Yun talaga ang umiingay na panawagan ngayon. Academicians, church workers, all the people na naririnig natin ang boses nila, gusto nilang magkaroon ng trial. Kasi paano natin malalaman kung wala talagang magiging trial? Sobra naman na hindi gagawin yung ganon. And hindi po ako, kahit hindi ako legal, naiintindihan ko na dapat magkaroon ng impeachment trial at buuin yon ng Senado at mag-comply sila sa saligang batas natin. Parang ito kasi parang shortcut eh. So parang ang gagawin nila, para lang hindi magkaroon ng they will do it in numbers. Pero ang nakalagay sa Constitution, specifically, sinasabi doon na dapat magkaroon ng trial once na naibigay na yung articles of impeachment. Dapat immediately, agad-agad, magkaroon na ng impeachment court. So yun yung dapat i-comply na hindi nagagawa ng Senado sa ngayon. What do you think is happening sa Senado? ASP? Well, ngayon nagkakagulo siguro sila dyan. Sabi nga namin it's about dapat beyond sa politics lamang itong usapin na ito na maka Duterte, maka Marcos, etc. Ito ay tungkol sa pagpapanagot sa isang napakataas na pwesto ng public official natin. At hindi po yun nagagawa ng ordinaryo. Kaya kailangan pong mangyari yun ngayon. Kaya sinasabi natin, dapat matuloy yung impeachment court. At hindi po dapat nagdidili-dali dito ang Senado. Yung Senado, mukhang marami siyang tinitimbang, even the leadership siguro ng Senate is in question, kaya siguro nagkakaganyan. Pero we go beyond that. Sa usapin ng public accountability and transparency, you should be transparent. Senado pa man din kayo. Kayo yung tatakbuhan ng mga tao kapag may mga ganitong kaso. Ano na lang ang magiging record ninyo pagkatapos nito kung hindi kayo susunod sa saligang batas natin na nagsasabi na immediately, agad-agad, mag-convene na at magkaroon ng impeachment trial. Samantalang na-comply na ng House of Representatives ang lahat ng pangangailangan para ma-fulfill na magkaroon ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Paano niya ipapaliwanag sa bayan yung 125 million na nilustay ng 11 days? Paano ipapaliwanag sa atin na may misuse of public funds? At ang kaakibat nito ay ang hindi paggamit sa tama ng mga pondo na ito na dapat ay gagamitin natin sa mga tamang pamamaraan katulad ng pagbibigay sa mga mamamayan natin ng pangangailangan nila para sa serbisyo publiko, pagkain, eskwela, etc. Lahat ng mga pangangailangan. Pag ganyan, parang ina-absolve na nila, yung isa sa mga pinakamataas na posisyon sa natin, sa gobyerno natin, at hindi mapapanagot yon. At yun ang nakakatakot na president. Actually, walang president ng ganito na dinadaan lamang sa resolusyon yung usapin ng pag-convene ng impeachment court since hindi pa nila ito nagagawa. So ma'am, sinasabi niyo po, isa sa factors dito yung Senate presidency? Well, I think may problema sila sa ganon or internal. You should ask the Senate President and you should ask siguro yung mga senador natin. Huwag sila magtago, explain nila kung ano yung mga pinagagawa nila. They should also be transparent on their position on this.
Kung sabi po ni SPG, ginagawa lang naman daw niya yung trabaho niya when questioned about the delays of the impeachment proceedings. What can you say about that? Ginagawa nga ba niya yung trabaho? Well, hindi niya nga ginawa yung trabaho niya from the start pa lang kasi dapat na-convene na yung even before the election. Kasi mandato po yun ng Senado na dapat immediately, forthwith nga diba, yung nakalagay sa, immediate, sa saligang batas, immediately magkaroon ng impeachment court. Hindi niya po yun nagawa. At hanggang ngayon hindi niya yung ginagawa. At ngayon may resolution na ganito, hindi pa niya nagagawa yung trabaho na yun. Ma'am, inupuan daw 2 months ng Kamara, so wala raw sa lugar ang Kamara para madaliin ang Senado na 4 months naman po hindi dinilig sa plenary. Oh, pero hindi it doesn't matter kasi hindi naman yun non-sequitur, doesn't follow. So dapat gawin mo yung trabaho mo sa Senado kasi hindi naman iba naman ang Kongreso para itanong. Tanong po ninyo yan sa Kongreso, 'di ba, sa amin kung bakit nagkaganon. And in fact, hindi siya inupuan sa Kongreso dahil 3 kagad, 3 yung nagsampa agad ng kung naaalala ninyo ng impeachment, 'di ba? Nag-file ng impeachment sa Vice President. 3 muna. So, sunod-sunod yun. At after nun, ay saka yung 4th complaint kung saan napakarami na or 215 representatives ng Kongreso ang siyang pumirma. But it appears, ma'am, sabi ni SP Soto, hindi pa raw pala nare-refer sa plenary yung Feb 5 na complaint na galing sa House. Well, that's the point, Kung ginagawa niya yung trabaho niya, na-refer na yun sa plenary. Natapos na yun, natapag-usapan na nila yun. In fact, nasa kanila yung lahat ng bola para gawin ang lahat at bigyan ang publiko ng report na kailangan nating malaman. Pero hindi po nagkakaroon ng usad at hindi nangyayari yun. Yun ang nakakabahala. Sir, may mga congressman who are saying na hindi patakot ka daw, pinuproteksyonan mo si Vice President kaya na-atras yung impeachment proceedings. Ano po sagot mo? Siguro napatunayan ko na yan sa tagal ko sa panahimpiyan sa pamahalaan na hindi ako gumagalaw at nagpapasya base sa anumang takot. Ika nga sa Biblia, do it always afraid. At sinabi na rin naman ni Vice President Sara na hindi siya sang-ayon sa mga panahon yan. Okay, kasi kanina din meron kayong na parang hindi kayo sinusunuran o sinusunuran? Ang mga kongresista tila nasasanay na diktahan ang Senado kaugnay sa gusto nilang mangyari sa impeachment. Pwes, kung trabaho ng ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay Speaker Romualdez na gusto, klaro, itong impeachment na ito, hindi namin trabaho yan sa Senado. Hindi ko rin trabaho yan bilang tagapangulot ng Senado. Para sa akin, gagampanan namin ang aming tungkulin ayon sa aming paniniwala na tamang proseso na naaayon sa batas. Nung inupuan nila na mahigit 2 buwan itong impeachment complaint, may narinig ba sila sa amin? Nakalagay din sa rules nila immediately ibibigay ng SecGen yung impeachment complaint sa Speaker. Hindi nila ginawa yun sa loob na mahigit 2 buwan. May narinig ba silang reklamo sa amin? Ginalang namin ang kanilang pasya, proseso at pagdidesisyon. Yan sana inaasahan ko rin sa kanila. Subalit maging ganun pa man, hindi ko pwede silang gawin, piliting gawin o hindi gawin ang partikular na bagay. Gayon din sila. Kung nais nila maging sunod-sunuran sa gusto ng kanilang speaker, pues hindi po namin trabaho yan. Sir, bakit sa tingin ninyo may ganong position sa speaker? What is it? Siguro naman, klaro naman yun nung simula't-simula na wala namang magaganap at mangyayari sa Kamara, lalo na't ganong karaming boto kung hindi yan sinang-ayunan ng speaker ng Kamara. But what would be his motive? Hindi para sa akin na sabihin yan. Siguro para din sa mga magaling sa mga political na analysis kaugnay ng kasalukuyang sitwasyon at darating na panahon. Pero klaro, ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin nila. Sir, for the record, kanina po kasi meron po sa social media na resolution supposedly dismissing the articles of impeachment against the Vice President. Ano po ang status kung meron mang ganong dokumento dito sa Senado? Walang ganong uri ng resolusyon na final o pending sa Senado sa ngayon. Ano mang kumakalat na resolusyon na wala namang author na pinakita lamang din sa akin ng media ay ika nga mere scrap of paper unless may mag-file niyan, unless may mag-author niyan, unless pagdebatihan niyan, at unless pagbotohan niyan. As of last night, even this morning, tinanong ko dahil sa mga katanungan ng media, wala pong ganyang uri o parehong resolusyon na i-final o inihain sa Senado sa ngayon.
Kaya wala kaming aaksyon ng resolusyon pareho o kaugnay o malapit sa lumalabas ngayon. Sir, pero marami pa namang araw bago ang end of session. Actually, apat na lang. Kung may mag-file, action ng banyo. Kung may magmomosyon, na-aksyonan yan, pagdedebatihan yan at pagbobotohan. Pero kung walang mag-file, wala kaming aaksyonan. Sinabi ko na yan dati. The Senate is a deliberative body whose plenary is supreme. Ano mang ginagawa namin, pinapadaan sa botohan. Na walang sinabing pagbotohan to dahil tinatanong naman palagi, any objection? Pag wala, ibig sabihin, lahat sumang-ayon. Pero bawat ginagawa namin, pati na rin pagtawag ng roll, hindi ba? Pagtawag ng reference of business, pagtayo ng isang miyembro, lahat po yun pinagbobotohan sa pamamagitan ng simpleng katanungan, any objection. So ito, ganun din dadaan sa prosesong yan. Pagbobotohan din ito kung may maghahain nga ng ganyang resolusyon. Sir, kung wala, anong mangyayari sa June 11? Kung wala mangyayari sa June 11 ay yung prosesong nakatalaga sa aming rules kung saan babasahin ng mga prosecutors yung articles of impeachment, magko-convene ang Senado, susumpa ang mga maestrado, mag-i-issue ng summons. Hanggang doon lamang ang pwedeng magawa ng kasalukuyang Kongreso kaugnay.